Hello Idol Edito Sulima, shoutout pala sa iyo at maraming salamat sa pagbibigay ng 10 pesos. At sa mga kaibigan natin dyan na nanggaling sa ibang planeta na mayroong lahi na alien ay mabuhay kayo dyan. Sa mga totoong tao at nilalang na nabubuhay sa planet Earth ay mabuhay din kayo at sana maging mahaba pa ang mga buhay nyo. Matapos ang ilang oras na mga pagpupulong nila sa loob ng templo ay agad na lumabas silang lahat upang batiin ang mga libu-libong martial artist na dumalo para sa Great Celestial Banquet. Kung saan sa mga oras na ito ay rinig na rinig ang hiyawan ng mga tao sa labas ng templo. At dito ay makikita na itinataas ni King Dharma ang Antigong Jade Ruyi upang ipakita ito sa lahat ng mga martial artist na dumalo. Kung saan sa mga oras na ito ay nakaharap ang tatlong kilalang matanda sa Miriam kasama na dito ang mga lider ng nangungunang sekta sa mundo ng Miriam. Sa puntong yun ay isinalaysay ni King Dharma sa lahat ng mga martial artist na paminsan-minsan daw ay tumitingala siya sa langit at pinag-aaralan ang mga bituin ng maraming oras. At ang Great Celestial Banquet daw ay isang pagkakataon na magningning bilang pinakamagaling na bituin sa kaganapang ito. Inihayag rin ni King Dharma na sila daw ay mag-isip ng maliwanag at kumilos ng maliwanag, sapagkat ganun daw sila mabubuhay mula sa kadiliman. Matapos ang kanyang mga pahayag sa mga dumalo, ay nagsimula ng maghiyawan ng malakas ang lahat ng mga martial artist sa paligid. At ang isa sa mga tao na nakilahok sa ganitong okasyon ay ang ating bida na si Taekyang. Dito ay makikita na siya ay nag-iisip kung ilan kaya sa mga tao na nandito ang tunay na nakakaintindi sa ibig sabihin ng matandang monghe na si King Dharma. Sa mga oras na ito ay iniisip ni Taekyang na ang The Dark Heaven ay isang makapangyarihang kaaway na hindi pa nagpapakita ng kanilang sarili. At ang dahilan daw kung bakit siya sinanay ng husto ng Fire King ay para daw ihanda siya sa kanila. Iniisip rin ni Taekyang na isa na din daw doon ang rason dahil tumatanda na ang Fire King. Kasabay nito ay agad siyang napansin ng Fire King, kung saan ngumiti ito sa kanya na tila mayroong binabalak. At sa kasunod na pagkakataon ay agad niyang kinausap si Taekyang gamit ang kanyang sound transmission, dito ay kanyang sinambit sa bida na siya daw ay papatayin niya kung hindi daw siya mananalo sa pagtitipon na ito. Sa mga oras na ito ay agad narinig ni Taekyang ang kanyang pahayag kung saan nagdulot ito ng pagkabahala sa ating bida. Inihayag rin ng Fire King sa bida na bugbugin niya daw ang lahat ng mga makikita niya na mayroong apelyido na Pang. Dagdag pa ng Fire King na basagin niya daw ang kanilang mga buto at pagpirapirasuhin daw niya sila. Kaya't sa mga oras na ito ay sinambit ni Taekyang sa kanyang isip na huwag niya na lang daw pansinin ang matandang ito. Dito ay makikita na nagtatago si Taekyang sa likod ng mga tao, kung saan inihayag niya sa kanyang sarili na baka daw mas magalit pa ang Fire King mamaya kung siya daw ay tutugan agad sa kanyang gusto. Sa pagkakataong ito ay agad niyang nakita ang lalaki kamakailan na gustong makipagkaibigan sa kanya na si Jong Richu na nagmula sa lugar ng Yunnan. Kaya't napagtanto ni Taekyang na siya daw ay dumalo rin pala para sa Great Celestial Banquet. Iniwika rin ni Taekyang na sana daw ay swertihin din siya sa pagtitipon na ito at sigurado din daw ang bida na magaling din siya. Sinabi rin ng bida na magdasal daw siya na sana hindi magharap ang kanilang mga landas dalawa. Kasabay nito ay agad na tumalikod si Taekyang upang siya ay hindi makita ni Jong Richu. Samantala, lumipat ang eksena sa isang bahay pasugalan malapit sa lugar ng ginaganapan ng Great Celestial Banquet. Dito ay makikita ang iba't ibang mga tao na abala sa paglalaro ng mga iba't ibang uri ng sugal sa loob ng bahay. Kasabay nito ay makikita rin ang ilang mga tao na pumipila sa loob para magbigay ng kanilang pusta para sa gaganapin na laban sa Great Celestial Banquet. Ilang saglit ay bigla na lamang ipinusta ng lalaki ang malaking halaga ng pilak para sa gaganapin na laban. Kung saan makikita ang gulat na reaksyon ng kalbong namamahala sa pastahan. Dito ay sinabi ng lalaki sa kalbo na nagbabantay na 1,000 pilak daw na niyang ang pusta niya para sa alyansa ng Yangtze River Water Route na si Iron Water Divine Dragon. Nagtanong ang lalaking kalbo kung siya ba ay sigurado sa kanyang pinupustahan. Tumugon ng lalaki na siya daw ay tumataya ng kanyang pusta sa Iron Water Divine Dragon na siya daw ang magiging first place sa preliminaries. Kaagad namang pinapaalala ng kalbo sa lalaki na mayroong daw maraming posibilidad sa mga preliminaries. Sapagkat libu-libong tao raw ang nakilahok para sa Great Celestial Banquet. At ang lalaki pala na siyang pumupusta ng malaki ay isang batikan sa pagdating sa mga iba't ibang uri ng mga sugal. At dito ay sumagot ang gambling senior na si Guak Chulyong na syempre naman daw,
At ang ibig lang daw sabihin nito ay mas marami pa siyang gantimpala na makukuha. Matapos nito ay agad na siyang namaalam sa nagbabantay at sinambit niya na malalaman rin daw nila ito mamaya, at malamang daw ay nagsisimula na ngayon ang paligsahan. Dagdag pa niya na iinom daw muna siya sa labas at pagkatapos ay pupunta daw siya dito mamaya para kunin ang kanyang panalo. Sinabi naman ng kalbo na hindi niya daw akalain na magtatagpo sila ng kilalang legendary gambling senior na si Guak Chulyong. Wika pa niya na siya daw ay kampante talaga sa pastahan tulad ng mga sinasabi ng iba. Ilang sandali ay bigla na lamang mayroong pumasok sa loob ng bahay ng pinupustahan. Kung saan bumungad sa kanyang harapan ang isang lalaki na nakamaskara at tinatago ang kanyang pagkakilanlan. Tinanong rin niya sa kalbong lalaki kung natitiyak daw ba niya ang kanyang seguridad na siya ay mananatiling lihim at hindi kilala dito. Tumatawa na tumugon naman ang lalaking kalbo na syempre naman daw. Wika pa niya na sabihin niya lang daw kung ano ang kanyang kailangan. Sa mga oras na ito ay ibinigay niya sa lalaki ang isang pulang bag na naglalaman ng ilang piraso ng pilak na niyang. Dito ay kanyang inihayag sa kalbo na 100 pilak na niyang daw para kay Jin Taekyang o mas kilala daw sa pangalang Hidden Dragon ng Shaanxi. Wika niya na natitiyak niya daw na siya ay papasa sa preliminary sa unang pwesto. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa kasalukuyang kaganapan sa ginaganap na Great Celestial Banquet. Kung saan ang mga martial artist na kalahok dito ay nasa harap ng isang mataas na bundok. Dito ay maririnig natin ang isang tauhan na namamahala sa pagtitipo na ito kung saan tinatawag niya ang iba na sila daw ay sumunod sa kanya. Sa sandaling ito ay makikita ang isang matabang martial artist na nakahawak sa kanyang sandata at naghahanda sa paparating na paligsahan. At ang isa naman ay pasimple na tumatayo lang at naghihintay sa susunod na utos ng lalaki para sa unang level ng paligsahan na ito. Sa mga kasunod nito ay makikita rin ang iba't ibang klase ng mga martial artist na nanggaling sa iba't ibang mga sekta sa mundo ng Miriam. Dito ay makikita si Taekyang na siyang tumitingin sa kanyang mga paligid at inuusisa ang mga martial artist na nakilahok dito. Sinabi ni Taekyang sa kanyang isip na talaga naman daw maraming iba't ibang tao ang nakilahok sa pagtitipo na ito. Sa puntong yun ay agad napansin rin ng bida ang isang lalaki na taga-kanluran. Wika pa ng bida na mayroon din daw pala mga martial artist na nanggaling sa kanluran ang siyang pumunta dito. Kasabay nito ay nagkatinginan ng dalawa kung saan ang lalaki ay namataan rin ng bida na nakatitig sa kanya. Sa puntong yun ay nagtataka si Taekyang kung ano naman kaya ang pwede niyang sasabihin sa lalaking ito habang sila ay nagkaroon na ng eye contact. Dahil dito, ay wala nang nagawa pa si Taekyang kundi kausapin ang lalaki at tinanong niya ito kung kamusta naman daw siya. Pero hindi sumagot ang lalaki sa kanya kaya't sinagot na lang ni Taekyang ang kanyang mismong tanong na siya daw ay maayos naman. Sa mga sandaling yun ay tila naramdaman ni Taekyang na tila hindi pala kaibigan ang taong ito kaya nagtataka siya kung ano naman ang susunod niyang gagawin. Dito ay makikita na ang lalaking mama na ito ay galit na nagtanong sa bida kung ano daw mga kalokohan ang kanyang mga pinaggagawa. Sa kasunod nito ay pinagmumura niya si Taekyang at sinabihan niya ito na punyetang gago. Tinanong rin niya si Taekyang kung siya ba ay kanyang iniinsulto. Tumugon naman si Taekyang na pasensya naman daw dahil mukhang mayroon lamang daw na hindi pagkakaintindihan sa kanila. Matapos nito ay sumigaw ng malakas ang lalaki at sinabihan ang bida na huwag na daw siya magpalusot pa sa kanya. Kasabay nito ay narinig ng mga bantay sa paligsahan ang mga commotion na nangyayari sa pagitan ng dalawang martial artist. Kaya sila ay kanyang pinagsabihan na kung magdudulot daw sila ng problema dito ay otomatiko daw na papalabasan sila sa paligsahan na ito. Narinig naman ng ibang mga martial artist ang gulo sa pagitan nilang dalawa kung saan sila ay lumingon sa kanila. Kaya't agara na tumugon si Taekyang na huminto na daw siya kung ayaw niya daw na ma-disqualified sila dito. Matapos nito ay pinagbantaan niya ang bida gamit ang kanyang sound transmission na papatayin siya daw sana nito kung hindi dahil sa lalaking iyon. Dagdag pa niya sa bida na babantayan daw siya nito ng mabuti. Samantala iniisip ni Taekyang na siya raw ay nakakatakot klaseng tao. At tila ang ugali daw ng taong ito ay napakamainitin ng ulo. Pero inaamin naman ng bida na may kasalanan rin siya dito dahil sa kanyang mga kalokohan na pinagsasabi kanina. Pagkatapos nito ay nag-anunsyo ang lalaki sa lahat ng mga nakilahok na sila daw ay una niyang susubukan sa kanilang mga kamao at paa. Inihayag rin niya na napakasimple lang daw ng pamamaraan para alamin kung pasado sila o hindi. Sapagkat isang beses lang daw nila susuntukin ang pader ng bangin,
At kung ang markang may iwan daw nila ay mas malalim sa 10 sentimetro, ay agad na pasado na daw sila sa paligsahan. At kung ito naman daw ay mas mababa kaysa doon ay sila naman ay babagsak. Dito ay makikita na sinusukat na ng lalaki ang ginawang suntok ng isang martial artist, pagkatapos nito ay inihayag ng lalaki na ang gobel na nanggaling sa Sudang sect ay pumasa. At ang sumunod na martial artist na sumuntok sa pader ng bangin ay bumagsak mula sa paligsahan, kung saan napaiyak ito sa sakit dahil sa pagsuntok nito sa pader. Matapos nito ay tinawag ng lalaki si Jin Taekyang mula sa pamilya Jin ng Taiyuan. Kung saan inihayag ng lalaki na siya na daw ang masusunod. Kasabay nito ay nag-alerto ang sistema na ang misyon para sa Great Celestial Banquet ay nilikha na. Inihayag sa quest na ito na kailangan niya lang daw magtagumpay sa pistang ito habang pinapanood siya ng lahat sa ilalim ng kalangitan, at mag-iwan daw siya ng marka sa Miriam at maligo sa karangalan na kanyang matatanggap. At ang misyon niya lang dito ay manalo at kung siya daw ay mabibigo sa kanyang misyon ay matitikman niya ang galit ng Fire King. Sa kasunod nito ay pinag-uusapan siya ng iba't ibang mga martial artist kung ang lalaki daw ba na yun ay ang Hidden Dragon ng Shaanxi. Sinabi rin ng iba na kung siya daw ba ay ang disipulo ng Fire King. Tumugon naman ang kanyang katabi na lalaki na oo daw, kasabay nito ay pinagmamasdan nila si Taekyang sa harap habang naghahanda sa kanyang pagsuntok sa bangin. Kaagad namang nagsalita ang nakaalita ni Taekyang na lalaki na siya daw pala ay mayroong suporta mula sa Fire King. Pero kahit daw na ganun ay isang mahina pa rin daw klaseng tao si Taekyang. Sa puntong yun ay hinawakan ni Taekyang ang pader ng bangin at sinasabi sa kanyang sarili na hindi niya daw talaga makuha ang kahit anong tansya. Tinanong rin ng bida ang kanyang sarili kung gaano daw kalakas ang kailangan niyang ilagay sa suntok niya para makagawa siya ng marka na 10 sentimetro ang lalim. Dahil dito, ay agad na kinausap ni Taekyang ang test instructor sa paligsahan, nagtanong naman ang instructor kung ano daw ang kailangan ng bida. Tinanong ng bida sa kanya na kung pasado na ba siya basta't makasuntok lang siya ng mas malalim sa 10 sentimetro. Sumagot ang instructor na ito daw ay tapos na agad pag binaon pa niya ng mas malalim doon ang kanyang kamao. Matapos nito ay ngumiti si Taekyang sa instructor at naghahanda na sa pagsuntok sa bangin. Sa puntong yun ay unting-unti nang ginamit ng bida ang kanyang puwersa na nagmula sa kanyang kamao upang ibaon ang kanyang suntok sa pader ng bangin. Pagkatapos nito ay gulat na gulat ang instructor sa kanyang nasaksihan at tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dito ay makikita na nagawa ni Taekyang ibaon ang kanyang kamao hanggang sa kanyang siko. Tinanong rin siya ng bida sabay turo sa kanyang kamao kung ito daw ba ay pasado na. Nagtanong naman ng instructor kung paano daw ito nagawa ni Taekyang. Sumagot si Taekyang na wala naman daw siya ibang ginawa kundi tinulak niya lamang daw ito. Nagtanong muli ang instructor kung paano daw niya ginawa yon. Tumugon si Taekyang na dinagdagan niya lang daw ng kaunting puwersa ang pagtulak sa kanyang kamao. Kaya't napatahimik ng sandali ang instructor matapos sambitin ito ni Taekyang. Sa puntong yun ay muli siyang tinanong ni Taekyang kung okay na ba daw ito at pasado na ba siya ngayon. Tumugon ang lalaki na hindi pa daw ito nangyari noon. Nagsalita ulit si Taekyang na okay lang daw yun dahil nangyari na daw ito ngayon. Dahil sa ginawa ng bida ay humingi ng pasensya ang lalaki at kinausap ang bida kung pwede daw ba niya gawin ito ng mas normal. Sapagkat medyo mahirap daw sa kanya na husgahan ito dahil na rin daw sa lalim nito. Samantala iniisip naman ni Taekyang na ginawa niya daw ito dahil alam niya na hindi niya kaya gawin ito ng normal lang. Ilang minuto ay agad narinig ng bida at ng instructor ang isang malakas na pagtawa ng lalaki. Dito ay makikita na agad nang lumapit ang lalaki o mas kilala sa alias na Iron Water Divine Dragon. Siya ay nagsalita na nagpapakitang gilas daw si Taekyang para lang mapansin ng lahat. Tumugon naman ang bida sa lalaki na hindi naman daw, at mukhang naghahanap yata siya ng gulo o away dito. Nagsalita ang lalaki kung siya ba ang kanyang sinasabihan, tumugon naman ang bida sa kanya na siya nga daw at wala ng iba. Inihayag ng lalaki sa bida na narinig niya daw na ang disipulo ng Fire King ay hindi pa lampas ng 20 taon ang edad. Sumagot naman si Taekyang na siya daw ay 22 taong gulang na daw at siya daw ay isang ganap na lalaki na sa edad na ito. Nagsalita rin ang lalaki sa bida na siya daw ay nasa 30 taon gulang na, samantala tumugon si Taekyang na hindi naman daw magkalayo ang edad nila. Tinanong rin niya ang lalaki kung nais ba niyang makipagkaibigan sa kanya.
Sa mga oras na ito ay sumigaw ang Iron Water Divine Dragon na lalaki at inihayag sa bida na napakabastardo niya daw klaseng bata at walang kwenta. Nagsalita naman ang instructor sa kanya at sinabihan ang lalaki na siya daw ay kumalma. Pero ang lalaki ay hindi nagpapatinag at nagpapigil sa instructor. Wika pa niya na tanging ang master niya lang daw ang siyang pwede mag-utos sa kanya na kumalma. Dito ay makikita na pumagitna ang instructor sa dalawa habang si Taekyang ay kinukutya ang lalaki pati na din ang kanyang master na mga walang kwenta. Sinabi rin ng bida na tila nangangati na daw ang kanyang bibig para sabihin lamang ang pangalan ng kanyang master. Dahil dito, tinanong siya ng bida kung sino daw ba ang kanyang master. Sa mga oras na ito ay tiningnan siya ng maangas na tingin ng lalaki at ngumiti sa bida. Sa kasunod nito ay sinambit niya sa lahat na ang kanyang master daw ay ang tagapamahala ng karagatan. Matapos niyang sambitin ito ay nagulat sina Taekyang pati na din ang instructor, sapagkat ang master na kanyang sinambit ay isa ring malakas na siyang miyembro rin ng One God Three Saints at Ten Kings. Pero sa kasunod nito ay nagsalita si Taekyang ng mga kalokohan na pangalan at hinuhulaan ang pangalan ng kanyang master. Dahil dito, tumingin ang dalawa sa bida at iniisip kung ano namang mga kagaguhan ang pinagsasabi ng bida. Sa kasunod nito ay inihayag muli ni Taekyang ang isang pangalan na kanyang hinulaan, kung saan nanginginig na sa galit ang lalaki dahil sa mga kalokohan ni Taekyang. Matapos nito ay tuluyan ang nagalit ang lalaki sa bida at sinusubukan niyang sipain si Taekyang. Pero ang instructor ay agad na sinunggaban siya at niyakap para pigilan ang lalaki. Wika pa ng lalaki sa bida na ang pangalan daw ng kanyang master ay si Parayuon at hindi kung ano-ano na kanyang mga pinagsasabi. Samantala, nakatingin naman ang lahat sa dalawa kung saan pinag-uusapan nila na ang master ng lalaki na yun ay isa sa mga Ten Kings. Sinabi rin ng kalbong martial artist na marahil daw na ang matangkad na lalaki na ito ay ang Iron Water Divine Dragon, pero nagtataka rin ang kalbo kung saan daw siya kumuha ng lakas ng loob para hamanin ang disipulo ng Fire King. Nagtanong rin ng iba kung ano daw ang meron sa grupong yun na sila daw dalawa ay mga disipulo ng miyembro ng Ten Kings. Kung saan narinig rin ni Taekyang ang mga pinag-uusapan ng mga ibang martial artist. At habang siya ay pinagmamasdan ng bida, ay iniisip ni Taekyang na mukha naman daw malakas ang lalaki na ito at ang kanyang master daw ay isa rin pala sa mga Ten Kings kagaya ng Fire King. Matapos nito ay nagtanong ang Iron Water Divine Dragon sa bida kung siya ba ang disipulo ng Fire King. Kaagad naman napansin ni Taekyang ang kanyang sinambit kung saan siya ay tinitigan ng bida. Dito ay sinabi ng lalaki sa bida na isa lang daw siya hamak na taga-bukid at huwag daw siya magyabang dahil lang sa isang taon na tinuruan daw siya ng Fire King. Iniisip naman ng bida na mukhang tama naman ang kanyang pinagsasabi pero sinabi rin ng bida sa kanyang sarili na hindi naman daw siya nagmamayabang dito ngayon. Pagkatapos nito ay nagbabala ang instructor sa Iron Water Divine Dragon na kung makikipag-away daw siya dito ay tatanggalin daw siya nito sa paligsahan kahit pa man na disipulo daw siya ng isa sa mga Ten Kings. Dito ay makikita na pinatabi niya ang instructor at sinabi na hindi daw siya makikipag-away kay Taekyang. Kung saan makikita natin na siya ay dumiretso sa harap ng malaking pader ng bangin. Wika pa niya na ipapakita niya lang daw kay Taekyang kung paano niya ito ginagawa. Sinabi rin niya na siya rin daw ay inutusan na manalo sa Great Celestial Banquet. Kasabay nito ay itinapat na niya ang kanyang kamao sa pader. At sa mga sandaling ito ay tinitigan niya si Taekyang habang ginagawa niyang suntukin ang pader. Dito ay makikita na nagawa rin niyang ibaon ang kanyang kamay hanggang sa siko habang sinasabi niya kay Taekyang na ganito lang naman daw ang kanyang ginawa kanina. Pagkatapos niyang magawa ito ay pinalakpakan rin siya ng bida at sabay binabati ang lalaki dahil nagawa niya daw makapasa sa paligsahan na ito. Matapos nito ay agad niyang binunot ang kanyang kamao at sinabihan ang bida na siya daw ay nakakahiya. Sinabi rin niya na hindi niya daw kailangang pilitin ang sarili niya upang magmukhang hindi apektado. Tumugon naman ang bida na nagiging totoo daw siya sa kanyang sarili. Ilang sandali ay ginamit ng lalaki ang kanyang chi sa kamao at sinabihan ang bida na ang tanging alam niya lang daw ay magputak ng kanyang bibig. Sinabihan rin niya si Taekyang na tingnan niya na lang daw kung ano ang kanyang gagawin. Dahil hindi daw sa lahat ng oras o pagkakataon ay makikita niya ang ship-destroying feast. Dito ay makikita na tuluyan ng kumalat ang kanyang chi sa buong katawan at naghahanda sa kanyang pagsuntok sa pader ng bangin. Nabigla naman si Taekyang sa ipinamalas na kakayahan ng lalaki kung saan iniisip ni Taekyang kung anong klase namang kasanayan nito.
Sa mga oras na ito ay nagsimula ng magpamalas ng galing ang lalaki sa harap ng bida, kung saan ang buong lakas nito ay kanyang ginamit sa pagsuntok. Sa puntong yun ay nagawa na niyang suntukin ang malaking pader ng bangin kung saan ang mga bato ay tumilapon sa paligid, at dahil na rin sa tindi ng chi na kanyang ginamit ay nagdulot ito ng napakasilaw na liwanag sa paligid. Ngunit si Taekyang ay nanatili lamang na nakatayo sa tabi at hindi gumagalaw. Dahil sa tindi ng puwersa nito ay nakaramdam ng matinding hangin ang mga martial artist na nanunood sa tabi. Matapos ang napakalakas na suntok ng Iron Water Divine Dragon ay agad napansin ng lalaking nanunood ang ginawa nito sa pader ng bangin. Kung saan napanganga siya ng kanyang bibig dahil sa kanyang pagkagulat ng mga oras na ito. Nang tuluyan ng mawala ang usok ay bumungad sa harapan ng lahat ng tao ang napakalaking butas o pinsala na ginawa ng lalaki. Sinabi rin ng mga nakasaksi na ito raw ang kapangyarihan ng martial arts ng Panginoon ng Karagatan. Dito ay makikita na halos bilib na bilib at labis na humahanga ang lahat ng mga martial artist na nanunood sa kanila. Sa kasunod nito ay makikita na hingal ang lalaki sa kanyang ginawa, kung saan tinanong ng Iron Water Divine Dragon si Taekyang kung nakita ba niya ang kanyang ginawa. Sa puntong yun ay nagsalita si Taekyang na ang galing naman daw ng kanyang ginawa. Pero nagtataka ang lalaki kung bakit ganito lang kasimple ang ginawang reaksyon ng bida sa kanyang ipinakita. Wika pa niyang tanong sa bida kung ganun na lang ba yun. Tumugon si Taekyang kung ano pa nga ba ang gusto niyang mangyari. Sapagkat nasabi niya naman na napakahusay raw nito. Tinanong rin niya ang lalaki kung gusto ba niya na magpagulong-gulong pa siya sa sahig para ipakita na bilib talaga siya. Dahil dito, sinigawan siya ng lalaki at inihayag sa bida na oras na daw para siya naman ang magpakita ng kanyang totoong lakas. Sumagot si Taekyang kung bakit niya naman daw gagawin yon dahil tapos naman daw siya kanina at nagawa na niyang makapasa. Samantala, napaisip si Taekyang na nagpersige daw talaga ng husto ang lalaking ito para ipakita ang kanyang lakas sa mga preliminaries kaya't daw hingal na siya ngayon. Wika pa ng bida na ang laki-laki niya daw tao pero hindi ginagamit ang kanyang utak. Pagkatapos nito ay tuluyan ang umalis si Taekyang at sinabihan ng instructor na maaari na daw siya magpatuloy sa pagsusulit. Sinabi rin ng bida na pakiramdam niya daw ay nasayang nila ang maraming oras. Kaagad namang tumugon ng instructor na mukha nga daw. Sa mga oras na ito ay nagsimula na ulit ang instructor sa pagtawag sa ibang mga manlalahok sa paligsahan na ito. Pero sa hindi inaasahan ay bigla na lamang nagsalita ang Iron Water Divine Dragon sa bida na siguro daw ang Scorching Clan ay mga mahihinang uri daw na tulad niya. Dahil sa kanyang pang-iinsulto sa bida at sa angka ng Fire King, ay agad na lumingon si Taekyang at tinanong ang lalaki kung ano daw ulit ang kanyang pinagsasabi. Dito ay hinahamak niya si Taekyang at sinabihan na siya daw ay tumatakbo sa laban na nakatago ang kanyang mga buntot. Sa puntong yun ay nakaramdam si Taekyang ng matinding galit dahil sa mga sinasabi ng lalaki. Pero pinilit ni Taekyang na pakalmeyan ang kanyang sarili kaya't napabuntong hininga siya muna para tuluyang mawala ang kanyang galit. Dito ay nagsalita na si Taekyang sa kanya na isipin niya daw kung ano ang gusto niyang isipin sa kanya. Sumagot ang lalaki sa bida na hindi lang daw siya ang nag-iisip ng ganito tungkol sa kanya. Sa oras na ito ay tiningnan ni Taekyang ang mga tao sa kanyang paligid. Kung saan nakikita niya na siya ay pinagtatawanan ng mga ito at pinag-uusapan dahil sa kanyang pag-atras kanina sa panghahamon ng lalaki. Ilang minuto ay bigla na lamang tumunog ang sistema sa harapan ni Taekyang. Inihayag ng sistema na mayroon daw mga nagbubulungan na mukhang natatakot daw ang bida. Ipinaalam rin kay Taekyang na nagsisimula na daw magduda ang mga tao sa reputasyon ng Scorching Clan. At nagsisimula na rin daw magduda ang mga tao sa reputasyon ni Ginoong Jok Chongang. Sa mga sandaling ito ay unting-unti naglabas ng mga ilang alerto ang sistema na ang fame points ni Taekyang ay mabilis na bumabagsak. At dahil sa kanilang patuloy na pagdududa sa kakayahan ng bida ay malaking puntos ang nawala sa kanyang katanyagan. Dito ay iniisip ni Taekyang na muntikan na daw niya makalimutan na ang mahalaga pala sa mundong ito ay ang lakas. Dahil isa daw itong mundo kung saan ang mga tao ay nahahati sa dalawang kategorya, una na dito ang nagwagi at ang natalo. At ito raw ang mundo ng Merim. Sa sumunod na pagkakataon ay muli siyang tinanong ng lalaki kung gusto na ba niya ngayon ipakita ang totoong lakas niya sa kanya. Kaagad namang nagpasalamat si Taekyang sa kanya dahil nagawa niya daw maliwanagan sa mga oras na ito. Pagkatapos, nagsalita ang lalaki sa bida na narinig niya daw na magaling ang bida sa paggamit ng sibat,
kaya't hahayaan daw niya na gumamit siya nito. Nagtanong naman si Taekyang sa kanya kung tama ba ang narinig niyang pangalan sa kasanayan na ginamit niya kanina na ship-destroying feast. Dahil sa tingin niya daw ay tanging mga barko lang ang kaya nitong gibain at hindi ang mga bangin. Nagtataka naman ang Iron Water Divine Dragon kung ano ang ibig sabihin ng bida sa kanya. Sa sandaling ito ay lumapit si Taekyang sa katabing bangin na binutasan ng lalaki. Kung saan makikita na naglabas rin ang bida ng kasanayan na nanggaling sa Scorching Clan. Dito ay makikita na pinapalibutan si Taekyang ng mga apoy kung saan naghahanda na siya wasakin ang pader ng bangin. Sa puntong yun ay tinawag niya ang pansin ng lalaki at tinawag itong hinayupak na bastardo, wika ng bida na dapat niya daw ituring ito na isang karangalan na masaksihan niya ang flame-extinguishing divine feast. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa katabing lugar ng ginaganapan ng Great Celestial Banquet. Kung saan sa loob ng pasugalan na bahay ay tinanong ng isang lalaki kung narinig ba niya ang balita. Tumugon naman ang lalaki kung anong balita daw yon. Sinabi ng kanyang kausap na ayon daw sa balita na kanyang nakalap ay natalo raw sa pastahan si gambling senior Guak Cholyuong sa Great Celestial Banquet. Sumagot naman ng lalaki na hindi naman daw malaking bagay yon, dahil ang pagkatalo at pagkapanalo daw ay pangkaraniwang nangyayari na sa araw-araw. Nagsalita naman ang lalaki na alam niyang pangkaraniwan lang daw ito. Pero paano naman daw kung 1,000 pilak na niyang na daw ang nakasalalay? Kaya nagtanong ang matandang lalaki kung sino naman daw ang pinastahan ni Cholyuong. Tumugon ang lalaki na ayon daw sa nakalap niya na balita, ay pumusta raw si Cholyuong sa Iron Water Divine Dragon na siyang magiging first place daw sa preliminaries. Nagsalita ang matandang lalaki na hindi niya akalain na matatalo daw ang Iron Water Divine Dragon sapagkat siya raw ay ang disipulo ng Hari ng Karagatan. Wika pa niya na mukhang nagkamali ng desisyon si Cholyuong sa pagpusta sa kanya. Sinabi rin ng kanyang kausap na kamakailan lang daw nagkaroon ng enlightenment ang Iron Water Divine Dragon. At ayon din daw sa balita, ang kanyang ship-destroying feast daw ay nakasira ng halos maliit na bahagi ng bangin. Namangha naman ang matanda sa kanyang sinambit dahil nagawa nitong wasakin ang bangin, kaya nagtataka siya kung paano natalo ang lalaking iyon. Kaya tinanong niya ang kausap niya kung pinagluloko ba siya nito. Tumugon ng lalaki na maaga pa raw para masorpresa siya doon. Dahil pagkatapos daw sirain ng Iron Water Divine Dragon ang bangin, ay nagpamalas rin daw ng galingang Hidden Dragon ng Shanxi. Kung saan sa mga sandaling yun ay nagawa ni Taekyang wasakin ang buong bundok sa harap ng mga tao. Dito ay makikita ang matinding pinsala na ginawa ng bida kumpara naman sa maliit na pinsala na ginawa ng Iron Water Divine Dragon sa bangin. At pagkatapos daw gawin yun ni Taekyang ay agad daw sinabi ng Iron Water Divine Dragon na hindi daw siya kailanman mananalo kay Taekyang. Kaya't sa mga sandaling yun ay kinutya pa siya ng lalo ni Taekyang, kung saan siya ay tuluyan ng sumuko sa Great Celestial Banquet at saka umalis upang umuwi na sa Yangtze River. Wika pa ng matanda sa nagkukuwento na mahirap din daw paniwalaan ang ginawa ng batang yun. Sa puntong yun ay sinambit ng matanda na masakit daw siguro para kay Guak Cholyuong ang mga nangyari. Dahil nasayang lang daw ang 1,000 pilak na niyang niya sa pastahan. Tumugon ang kanyang kausap na hindi lang daw 1,000 ang kanyang pinasta, dahil 5,000 daw na niyang daw ang lahat na kanyang ipinusta. Nagtanong rin ang lalaki sa matanda kung ano kaya ang mararamdaman niya kung natalo siya sa isang pastahan na sigurado na sana ang ikapanalo niya. Sumagot ang matanda na malamang daw masakit yun at hindi katanggap-tanggap. Tinanong rin ng matanda sa kausap niya kung nagpatuloy pa rin daw ba sa pagpupusta si Cholyuong matapos matalo sa unang pusta. Tumugon ang lalaki na oo daw, dahil nagpatuloy pa daw ito sa pagpupusta ng malaking halaga para sa ibang mga manlalaro. Kung saan ang kasunod na martial artist na kanyang pinastahan daw ay ang Chaotic Thunderkick na si Jong Sam. Siya daw ay tumaya kay Jong Sam na makakakuha ng pinakamaraming puntos sa pagsubok sa pagsipa. Pero ang tao daw na yun ay natalo rin sa Hidden Dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang. Kung saan siya daw ay nagkaroon ng pagkabali sa kanyang mga buto. Sinabi rin ng lalaki na isang sipa lang daw mula kay Taekyang ay nabasag na agad ang kanyang buto. At ang kasunod daw na martial artist na pinastahan ni Cholyuong ay ang Kunlun Cloud Dragon na siyang may hawak sa pinakamagaling na Qinggong technique. Kung saan nagawa niya daw lumundag sa ere ng halos 15 metro. Pero sa kasamaang palad daw ay nahulog siya sa lupa matapos tapakan ng Hidden Dragon ng Shanxi ang kanyang mukha.
Pagkatapos din daw nito ay pinili niya namang pastahan ang pangalawang pulubi ng Beggar's Sect, kung saan patagisan naman sila ng bilis sa pagtakbo ni Taekyang. Pero nang hindi niya daw magawang habulin ang agwat sa Hidden Dragon ng Shanxi ay sobrang nainis daw siya sa kanya kaya hinablat niya ang buhok ni Taekyang. At dahil doon ay binugbog siya ni Taekyang nang walang awa dahil sa kanyang ginawa. At ang huling pagsubok naman na pinastahan niya ay ang mekanismong hanay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang daw si Guak Cholyuong kundi pati na rin ang lahat ay naniwalang ang batang pinuno ng Jaegal clan ang kukuha ng unang pwesto sa paligsahan. Kaya nagtanong ang lalaki sa kasamahan niya kung nagawa na naman daw ba ulit ni Taekyang manalo doon. Wika pa nila kung anong klase daw tao si Taekyang na pati daw sa mechanism array ay magaling din siya. Tumugon ang lalaki na wala daw siyang alam sa ganoong bagay at tanging sa martial arts lamang ang alam niya. Pero ang bastardong bata daw na yun ay hindi alam ang kanyang gagawin, kaya't ang ginawa daw ni Taekyang ay winasak ang lahat ng kanyang makita upang makapasa sa paligsahan. Matapos ang lahat ng kanyang pagsasalaysay ay inihayag niya sa kanyang kasamahan na ganoon daw nakuha ng Hidden Dragon ng Shanxi ang unang pwesto sa mga preliminaries. At si Guak Cholyuong daw ay tumaya sa lahat maliban kay Taekyang, kaya ngayon siya daw ay hikahos. At ayon rin daw sa balita niyang nakalap na itinaya rin daw niya ang lahat ng pera niya pati na rin daw ang mga ari-arian niya at lupang balak niyang tirhan pagkatapos magretiro. Iniisip naman ng matanda ang halos 5,000 na pilak na niyang nasyang nawala kay Cholyuong. Kaya't nagtataka siya kung sino naman daw kaya ang maswerteng nakakuha ng ganoong kalaking pera. Wika niya na marahil nakatira na daw siya ngayon sa kalangitan. Pagkatapos ay nagtanong ang lalaki sa matanda kung nagawa na ba niya marinig ang tungkol sa gold-faced young master. Nagtanong ang matanda sa kausap niya kung ang gold-faced young master daw ba na kanyang tinutukoy ang siyang tumaya o pumusta ng malaki sa Hidden Dragon ng Shanxi. Sumagot ang lalaki na siya nga daw ang kanyang tinutukoy, inihayag rin ng lalaki na ang galing talaga ng pananaw ng lalaking nakamaskara at tiyak daw na nakakuha siya ng hindi bababa sa 10,000 pilak na niyang mula sa pustahang ito. At kaya pala siya nagsusuot ng gintong maskara kung saan-saan para hindi siya makikilala ng sinuman. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay bigla na lamang namataan si Cholyuong na nanghihina na palakad-lakad sa loob ng bahay pasugalan. Kung saan siya ay labis na umiiyak dahil sa sobrang laki ng pera na kanyang itinalo sa mga pustahang ito. Labis rin siyang nalulungkot dahil wala nang may natira sa kanya kahit kaunting salapi.